Para sa mga balitang napapanahon, narito ang bagong San Pablo News Updates. Narito ang naging panayam ng City Information Office kay Monsignor Jerry Bitoon hinggil sa darating na kapistahan ni San Pablo Unang Ermitanyo sa Enero. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Monsignor Jerry Bitoon, ang kasalukuyang rektor at kuraparoko ng St. Paul I Hermit Parish ng ating lungsod ng San Pablo. Ako po ay natutuwa sapagkat ang ating kasalukuyang ama ng lungsod, si Mayor Najib, ay sumusuporta doon sa matagal ko ng kahilingan ito, no, na magkaroon ng pagbabago ang pagdiriwang ng kapistahan ng ating patron, no. Kasi all these years ay talagang naging kapansin-pansin. May mga elemento na sa liwa, hindi akma sa pagdiriwang ng kapistahan ng isang santo na namuhay sa disyerto ng katahimikan, ng kasimplihan, no. Ako'y naunawaan ko na sa nakalipas na mga 30 taon, nagkaroon po dito ng tinatawag na Coco Fest. May kaugnay naman yun sa ating #1 product, no, na nyog, no. Pero ng ating binabalangkas ang lahat parang saliwa sapagkat ang santo natin ay kumbaga ermitanyo, no, nasa katahimikan, no, nasa pagninilay ang kanyang buhay, no, kasimplihan. Kaya nakita ko yung mga ilang elemento katulad nga ng street dancing, no, Mardi Gras kung tawagin. Higit sa lahat yung tinatawag na beer plaza. Ito talaga yung sa akin is non-negotiable, no, because alam naman natin, ano, na all these years kung paano ito nangyayari, na may mga elemento na ng kaguluhan sapagkat walang masyadong masasabi nating control, no, sa sino bang pwedeng bumili, minor de edad ba o what. Pero hindi lang yon, sapagkat talagang kita ko na itong ating Rizal Avenue na ipinangalan pa natin sa ating mahal na bayani, no, na pambansa, no, ay magiging saliwa din, no, na ang kanyang ipinangalan sa kanya ay lugar ng ingay, ng lasingan at minsan may kaguluhan, no. At hindi lamang 'yon. Talagang hindi maiiwasan dahil wala naman tayong mga sufisyenteng mga comfort room, so dun sa karsada mismo, and then yun ang nagiging hindi katanggap-tanggap, no. So sa makatuwid, ako po'y natutuwa sapagkat naging very welcoming kasalukuyang sa isang pagbabago. Siguro hindi nga biglaan. So sa katunayan, itong papasok na taon at 2026 ay kaya naman hindi magkakaroon ng street dancing sapagkat yung mga bata din ay sobrang marami na silang mga walang pasok. Alam niyo naman kung bakit, di ba? Na hindi na mag-street dancing, no? Pero ang mahalaga dyan, sa susunod na taon, inaasahan ko na magkaroon talaga ng isang ordinansa, no? So dapat magkasundo ang Executive Department at Legislative Department na talagang pagkaisahan na natin na gawin natin yung 7 ng Mayo na yun ay piyesta ng lungsod, na yun ang talagang masaya. Magkaroon man tayo ng mga pag-iingay, wala tayong masasaling na isang santo na kilala sa kanyang malalim na buhay panalangin. So, yun po yung aking inaasahan at itong darating na piyesta, I understand yung pong kumbaga hindi pa rin maiwasan yung beer, no? Pero dun sa palengke dadalhin, no? So absolutely talaga yung ating Rizal Avenue malinis, maayos, no? Magkakaroon pa rin dyan ng stage, I understand. Meron pa rin mga ilang, siguro sa loob lang 3 araw na kasiyahan at hindi naman siguro maaalis ngayon, ay medyo malayo po sa katedral, no? So yun po ay akin ding ikinasisiya sapagkat yung area ng katedral ay dapat talagang maging wholesome, no? Na yung the whole family ay pupunta roon, no? Walang restrictions sa mga bata at magiging kaiga-igaya kumbaga, no. At looking forward, no, yung man na may susuportahan din naman ng simbahan naman, yung 7 ng Mayo ay talagang gawin natin ito ay
panahon ng pagsasaya, walang pasok, at ito'y maging isang festival ng lakes, no? Hindi lamang ng coconut na medyo waning na nga actually, no? 'Di ba? Although si Mayor, congratulate ko sa kanyang ginawa niyang gesture na pagtatanim ng milyon ba or what or something like that. Basta maraming punong niyog, no? So sa Mayo, inaasahan ko na andun lahat yung mga kasiyahan. In fact, ako'y mismo naggawa ako ng mga proposal, no, na isang buwanang pagdiriwang, no, yung 4 na linggo na yung may kanya-kanyang tuon ng gawain, no. Yung unang linggo, the first week is more of water sports. Second week would be more of cultural, no. Nandun yung mga siguro choral festival, competition, and tayo ngayon kinikilala tayo sa visual arts, mga painting, no. So yun yung ikalawang linggo, and then katlong linggo siguro most of gastronomical. Ano ba mga pagkain talagang taal na taga San Pablo origin ay may i-offer natin sa mga bisita. And then finally, yung last week will be more on merong religious element like isang fluvial ng Mahal na Birhen sa Lake ng Sampaloc. So, sa madaling salita, tuloy po ang piyesta kasi baka akala ng iba, inalis na ang piyesta. Hindi po. Tuloy na ang piyesta sa wastong paraan ng pagdiriwang. Okay? At wag nating sasabihin na yung mga street dancing ay tradisyon. Ang tradisyon po actually 100 years. Kung 30 years, hindi po yan tradisyon, no? And don't forget na ang ating kapistahan ngayon sa darating na January 15, 2026 is 440 years of celebration, no? So, pagdiriwang spiritual, pastoral, and cultural. So, inaasahan ko po na kayo, ang ating sambayanan, ay susuportahan itong ilang mga pagbabagong ito na para sa ating kabutihan, no? Hindi pinipigilan ng kasiyahan, iwinawasto lamang natin ayon sa dapat na umiiral sa ating lipunan. Salamat po.